po sa bawat isa po sa atin. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ng mabilis lang ang isa sa mga mensahe na ating pinag-aaralan o pinag-uusapan na hango po dun sa aklat ni Brother Bert at saka ni Pastor Edmond. Ito po yun. Nasa pangalawang aklat na po tayo, volume number 2. Ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Pag-usapan natin yun. Yung patungkol sa pag-ibig, walang hanggan ng Panginoong Diyos. Paano nga ba niya ipinakita ito sa atin? At ano ang mga katotohanan na nakapaloob sa pag-ibig ng Diyos na mamabasa natin sa ating text ngayon. Pero bago natin discussin yan or pag-usapan, nais ko munang ipaalala sa atin ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, pinagkalooban ng pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, ay kailangan din natin ibahagi ito sa ibang tao, yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin. Manalangin muna tayo sa ating Ama. Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin. Salamat sa lahat ng aming kababayan. Minsan may mga pagkakataon na parang nawawalan na kami ng pag-asa. Parang sunod-sunod na yung bigat ng pinagdadaan namin. Pero salamat sapagkat nandiyan ang pag-ibig mo para magpaalala sa amin na hindi dapat panghinaan ng loob, na hindi dapat kami mawawala ng pananampalataya sa inyo. Bagos mas lalo tigit, dapat mas lumaki ang pananampalataya at pag-ibig namin. Magtitiwala para sa inyo sapagkat kayo ang lahat-lahat sa amin according sa unang librong aming pinag-usapan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang ating pag-uusapan ay matatagpuan po sa Roma chapter 5 verses 1 to 11. Mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. Or yung diyan nakasulat yung mga binabanggit ko kaninang pag-ibig, pagmamahal ng ating Diyos. Pero ano nga ba ang katotohanan nakapaloob doon sa pag-ibig na binabanggit ng Roma chapter 5 verses 1 to 11? So tingnan natin anong mabilisan lang. Tapos along the way, babasahin natin pa isa-isa yung mga versikulo dito. Una, okay? So kung pwede nyo po itong isulat or balik-balikan nyo na lang or tandaan nyo na lang. Unang katotohanan nakapaloob doon sa pag-ibig na binabanggit ng Biblia patungkol sa ating Diyos. Sinasabi lang sa atin na kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos. Yan yung unang katotohanan. Kailangan mo, kailangan ko, kailangan ng lahat ng tao dito sa ibabaw ng daigdig na maranasan ang pag-ibig ng Diyos. So yun yung una. Kailangan natin. Kung bakit natin kailangan? So mababasa natin yan sa verses 1 to 5. Una, dahil tayo ay makasalanan. Basahin natin sa verse 1 na. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So unang-unang dapat ma-establish natin dito, may problema kasi. So bakit natin kailangan ng pag-ibig ng Diyos? Kasi hindi natin siya mahal. Bakit? Dahil kaaway natin siya. Bakit natin siya kaaway? Kasi makasalanan tayo. Nung una pa lang, nahawa-hawa tayo eh. Alam naman natin siguro ang history niyan magmula doon sa panahon ng unang tao. Sa halip na piliin ang pagsunod sa Diyos na dakila na lumikha sa atin, nagmahal sa atin, nag-provide ng lahat-lahat para sa atin, ang ginawa ng unang tao na patuloy natin ginagawa ngayon ay ang suwayin ang utos niya. Yun ang ginawa, sinuway. Sabi, huwag kainin, kinain. So sumuway sila. At after na kanilang pagsuway, dire-diretsong pagsuway na ang nangyari. Sabi ng Panginoon, tayo nahiwalay sa piling ng Ama. Lumikha sa atin at nagmamahal ng totoo sa atin. Kung kaya, nasabi diyan, kailangan talaga natin na maibalik o maranasan muli ang tunay na pag-ibig ng Diyos. At sinabi doon, good thing, no? Kasi pag binasa natin sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Actually, itong Book of Romans, napakalalim na usapin. Sapagkat si Pablo ay nagpapaliwanag sa mga kausap niyang mga mananampalatayang taga-Roma patungkol sa kanilang kalagayan. Especially yung mga yung mga bagong mananampalataya pa lang. Sinisikap niyang ipakita dito sa chapter 1 yung total depravity. Diba? Talagang wala tayong kakayanan magligtas sa ating mga sarili. Mabuti na lang, chapter 1, chapter 2, pinapakita rin dyan kung ano ba talaga ang naging katangian natin. Paano natin hinaharap tong pagiging lugmok natin sa kasalanan. At napansin natin sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo na wala talaga tayong kakayanan. At ginawa niyang illustration sa chapter 3 or chapter 4, yung pananampalataya lang talaga ang pwedeng maging daan para tayo ay maligtas o mapawalang sala.
Kaya binanggit niya rin yung experience dito ni Abraham. Para ipaliwanag sa atin na talagang sa pamamagitan ng pananampalataya, doon lang tayo pwedeng i-consider o tawaging with, okay, sa harapan ng Panginoon. Hindi yun sa pamamagitan ng ating mga ginagawang kabutihan. So kung babalikan natin yan, chapter 3, walang sino man, sabi dun, walang sino man nga daw ang sa chapter 3, humahanap ng kabutihan o gumagawa ng kabutihan sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat o nakakarating doon sa kalwalhatian ng Diyos. So kailangan natin talaga ng pag-ibig niya dahil hindi natin kayang i-connect ang ating sarili sa pamamagitan lang ng ating mga sariling pagkapasya at gawain. Minsan matatanong natin sa ating sarili, di ba pastor, gumagawa naman tayo ng mabuti. Diba? So, hindi ba sapat yun sa Diyos na gumagawa tayo ng mabuti? Mga kapatid, yung paggawa natin ng mabuti, according din yun sa ating sariling pagmamayabang o pagmamalaki. Parang gumagawa tayo ng mabuti para masabihan lang tayo na for the sake na gumagawa ka ng mabuti. Pero hindi naman tayo consistent eh. Diba? Paggawa natin ng mabuti mamaya may kasunod na tayong hindi magandang nabanggit. Sumama na loob mo. Diba? Galit ka naman. Sa madaling salita, hindi talaga natin kaya iligtas ang ating sarili sa kapahamakan, sa puot ng Diyos. Tanging pag-ibig lang ng Diyos ang pwedeng magligtas sa atin. So upang makabahagi tayo, pangalawa, hindi lang basta kailangan natin ng ng pag-ibig ng Diyos dahil tayo ay makasalanan, pero para makabahagi tayo doon sa kalwalhatiang meron ng Panginoong Jesucristo. Sabi natin kalwalhatian, yan yung yung splendor, yan yung victory, yan yung praise, yan yung worship. Sabi din makahati, ibig sabihin yung saya, yung satisfaction, maranasan natin. Sa Panginoon, sa panahon ngayon, parang ang hirap na sabihin, nakakahati mo ang Panginoon Jesucristo sa kalwalhatian niya. Kasi lagi na lang tayong nag-aalumihanan, nag-worry, natatakot. So, nasan doon yung glory? Nasan doon yung kalwalhati ang sinasabing makakahati natin ang Panginoong Jesucristo? Kung ang ating pakiramdam ay takot naman, nag-worry, wala kapayapaan. Diba? Kung tayo ay nakikihati kay Jesucristo, dapat may kapayapaan tayo. Yun daw yung sinasabi ng Panginoon. Kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, dahil sa tinanggap mo, kailangan mo to, magkakaroon din tayo ng kapayapaan na sinasabi na yan. Verse 2, tingnan natin. Sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Tinamasa, ibig sabihin natanggap mo, naranasan mo ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Dahil dun sa tinanggap natin kagandahang loob ng Diyos o grasya, makakahati natin sa kalwalhatian si Jesucristo. So, mararanasan din natin yung nararanasan ni Jesus Christ. Naalala niyo ba si Jesus Christ? Naghihirap muna yun, bago sa inilagay sa kanang trono ng Ama. At ngayon ay tinatamasa niya ngayon yung sinasabi nating satisfaction, yung glory, yung praise, yung honor, yung dignity. So, natatamasan niya ngayon. Ngayon tayo, kung mananampalataya tayo sa Panginoon Diyos, yun din daw yung ating tatamasahin. Sabi niya, upang tayo ay makapagbagong buhay. So, kailangan natin tanggapin yung unang puntos natin na kailangan natin ng pag-ibig niya upang magkaroon talaga tayo ng totoong klase ng pagbabago ng buhay. Ano ba ang pagbabago ng buhay na binabanggit sa verse 4? At ang pagtsatsaga ay magbubunga o nagbubunga ng mga ng mabuting pagkatao. O unang bunga ay mabuting pagkatao. Or ang unang nga dyan na binabanggit, pagtsatsaga muna. So nagkakaroon tayo ng pagtitiyaga sa pamamagitan ng pagtitiis. At kaya tayo nagtitiis kasi alam natin na mayroong pag-ibig ang Diyos na binigay sa atin. Diba? Unang nagpakita ng pagtitiis ay si Jesucristo, kaya ginagaya lang natin yun. Nagtitiis din tayo kasi napagtagumpay ni Jesucristo ang pagtitiis. At yung pagtitiis daw na yun ay nagbubunga ng mabuting pamumuhay. Diba? Sabi sa verse 4, mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Diba? Ano ba ibig sabihin ng pagiging mabuting pagkatao? Ibig sabihin, kahit na ikaw ay nasasaktan, nahihirapan, nadulot ng mga tao na sa paligid mo o ng sitwasyong nangyayari sa atin ngayon,
lumalabas pa rin sa iyong bibig ang pagmamahal, kabutihan. Diba? Sa halip na isumpa natin ang sitwasyon natin ngayon, isumpa natin ng Diyos, hindi. Naiintindihan natin na ito ay temporary lamang na pangyayari. Merong eternal na paparating. At yun yung kagandahan doon. Yun yung nagde-develop ng ating pagtitiis. Yun yung nagde-develop, nagpapaunlad ng ating mabuting pagkatao. Kaya ang nangyayari, sa halip na ma-discourage ka, nai-encourage pa tayo. At nagbibigay ka ng mga encouragement sa iyong kapwa. Pinapalakas mo ang kalooban ng iyong pamilya. Binibigyan mo ng pag-asa ang iyong mga kapitbahay. Parang wala ng pag-asa. So yun yung mga nangyayari dyan. Nagkakaroon tayo pagkatsaga, nagkakaroon ng mabuting pagkatao, at yung pag-asa tumataas. Bakit? Kasi alam natin na ang pag-asa sa mga unang discussions natin ay yung matyagang paghihintay doon sa tagapagligtas kay Jesucristo na nagbigay na sa atin ng buhay na walang hanggan. Diba? So napakasarap isipin, pagbalik niya, yun ay para i-award na lang sa atin yung pinangako niyang tahanan at yung kalagayang hindi na nabubulok, hindi na nasasaktan. At makakapamuhay na tayong kasama siya. Yun yung mga magagandang bagay na dapat ating abangan at magpatibay ng ating pananampalataya. At sabi na rin dito, kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos upang mamuhay na puspos ng banal na Espiritu. Diba sa verse 5, tingnan nyo ha. At hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. So, yung pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So, ibig sabihin, ganun katindi yung unang katotohanang nakapalaob doon sa pag-ibig ng Diyos na nagsasabing, pinapaunawa sa atin na kailangan mo ng pag-ibig ko. At yun nga ang ibinigay ko sa inyo upang kayo ay makapagbago, upang kayo ay makahati sa kalwalhatian ng aking anak na si Jesucristo, at upang makapamuhay kayong kasama ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, sa halip na ang sasama sa atin ay ang Espiritu ng demonyo, ang kasama pala natin ngayon dahil kay Kristo at dahil sa pag-ibig ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Diba? Kung kahit yung kasalanan ang nagpapahirap sa atin, dahan-dahan siyang i-eliminate, nawawala. Napapalitan ito ng pagsunod at kagalakan sa ating Diyos amang nasa langit at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So yun yung una nating dapat makitang katotohanang nakapaloob sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, okay, ano pa ba ang katotohanang nakapaloob sa pag-ibig ng Diyos? Ang pangalawa dyan ay yung katotohanang pinagkalooban tayo, pinagkalooban ka ng pag-ibig na iyon. Hindi lang basta kailangan natin yun, pero ipinagkaloob sa atin yung pangangailangan natin doon sa pag-ibig na binabanggit na to. Kailangan pala natin eh. So, ang ginawa ng Panginoon, ibinigay niya sa atin. Okay? So, sa paano paraan yan? Verses 6 to 8, anong sabi? Noong panahong tayo'y mahihina pa. Verse 6, basahin natin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Again, no, hindi naalis yung idea ng kasalanan, kahinaan, at pagiging walang pag-asa. Sinabi diyan, sa panahon na mahina pa tayo, sa panahon na makasalanan pa tayo sa harapan ng Panginoong Diyos, sabi doon, ipinagkaloob daw sa atin. So, pinagkalooban ka, ipinarana sa atin ang pag-ibig ng Diyos. No, nung tayo'y makasalanan pa. Sa verse 7 to 8, sabi niya, sa pamamagitan ng isang sakripisyong alay. Ito sobrang magandang pag-isipan itong sakripisyong alay na ito sapagkat tumutukoy ito sa kalalagayan natin bilang makasalanan. Diba? Sabi sa 7 to 8. Tingnan niyo pala isipan dito. Mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. So, parang sinasabi niya dito, napaka-imposible, napakabihirang mag-alay ng isang tao para sa kapwa niya mabuti. Okay? Na tao. Bakit ko naman iaalay yung aking sarili dyan? Para mamatay. Diba? Kahit alam niya na dapat yung pag-aalay niya dahil mabuti nga eh. How much more yung masama, yung makasalanan? Sino mag-aalay ng sarili doon sa sa isang taong makasalanan? Pagbayaran mo kasalanan mo, di ba? Ganun. So, yan yung tingnan natin ha. But wait, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. O pwede kasi siguro merong, sabi nga dito ni Pablo, o pwede na maaaring may makaisip, mag-alay ng sarili niya, alang-alang sa isang mabuting tao.
Pero bibihira yun. Diba? So, sa verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. So, anong point dito? Kung titingnan natin, kung imagine natin ang ating mga sarili, sino nga ba talaga ang mag-aalay ng buhay para sa isang makasalanang katulad natin? Kung dun nga sa mga mabubuting tao, mahirap nang mag-alay ng buhay, how much more sa isang taong makasalanan? Possible ba yun? Possible yun sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ginawa niya yun, nag-alay siya ng kanyang buhay o inalay ng Diyos Ama yung kanyang anak, no? Para sa ating makasalanan na dapat hindi naman talaga natin tanggapin yun. Sobrang sakit yun, no? Ang magkatawang tao, ang Diyos, anak, para lang magbayad ng ating kasalanan. Sobrang mahirap yun. Kung tayo nga mga tao, hirap na hirap dyan. O pwede namang mag-create ang Panginoong Diyos ng panibagong tao na susunod sa Kanya. Pero bakit tayo mga makasalanan, nakagawa ng kasalanan, ang binigay niya ng pagkakataong maligtas sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Yesu Kristo? Diba? Ipinadama daw So, ibig sabihin, naramdaman talaga natin, nakita at napatunayan to sa history. No? Pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa krus nung tayo makasalanan pa. Kaya pagdating natin doon sa sa verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Sa verse 9 na yon. Pero ang pinapakita lang dito, si Kristo ay namatay para sa atin. Meron bang mag-aalay ng buhay para sa kasalanan ni Daniel? Meron bang mag-aalay ng kanyang buhay para sa kasalanan ng TRTC, sa kasalanan ng Tagaytay? Diba? Gawin nating makulay, Sino magnanais magligtas sa isang taong walang inisip na iba kundi ang uminom ng alak? O magpakalasing, magpakasaya, sa halip na magbasa ng Biblia, sa halip na pag-aralan ng salita ng Diyos, tinutuya pa. Diba? Sino mag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tao na yan? Doon sa mga taong rapist, sa mga taong magnanakaw, sa mga politiko na walang ginawa kundi ang kumabig na lang ng kumabig. Kung mayroon mang mga politikong ganon. Diba? Sino mag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tao na yan? Diba? Wala. Mamatay kayo, pambihira kayo, kasalanan nyo yan. Ba't ipapabayaran niya sa akin? Parang ganun. Kayo na lang. Pero sabi yun, meron. Si Yesu Kristo yun. Sa panahon tayo makasalanan pa, namatay siya para iparamdam sa atin na tayo'y pinagkalooban ng Diyos ng kanyang tunay na klase ng pag-ibig. Hindi peking pag-ibig. Mga kapatid. Okay, so yun yun, verses 6 to 8. Pinagkalooban tayo ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ni Yesu Kristo para sa atin. At panghuli, so ano ang katotohanan na nakakapaloob doon sa pag-ibig ng Diyos? Pangatlo, ginawa niya tayong mga kaibigan. Okay. Sa lingwahe ng mga Pilipino, kaibigan ang ginamit dito sa Tagalog. Pero doon sa original, yun ay reconciliation, pagkakasundo. Ipinagkasundo tayo. Mamaya papaliwanag natin ng mabilis yan. Verses 9 to 11 na po yun. So, ligtas na tayo sa tiyak na kapahamakan. Doon na dulot ng puot ng Diyos. Dahil nga hindi mo pwedeng makipamuhay ang isang taong makasalanan sa banal na Diyos, kaya mayroong puot ng Diyos, kaya mayroong kaparusahan. Pero sabi dito sa ating pinag-uusapan, tayo ay pinagkalooban ng pag-ibig. Dahil inamin natin, kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos. Dahil na tinanggap natin ang pag-ibig, ito yun. Tiyak na yung ating kaligtasan. Malayo na tayo dun sa kapahamakan na binabanggit ng Biblia. Ano ba yung kapahamakan na yun? Diba? Walang hanggang kamatayan yun. Ibig sabihin, eternal separation from our Creator. Or, sabi dun sa Revelations, tayo daw ay ipaparusahan dun sa dagat-dagatang apoy. So, walang hanggang paghihirap, walang hanggang pagkawalay sa Diyos na lumikha sa atin. Pero sabi doon, ligtas na tayo sa tiyak na kapahamakan, verse 9. Sabi ito, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Hindi ko ma-imagine kung ano ba ang itsura ng puot ng Diyos. Pero sa Bible kasi, dinidescribe yun na huling parusa, judgment or paghuhusga sa kasamaan at kasalanan ng tao.
at yun ay walang hanggan na. Ibig sabihin, pagka namatay tayo sa physical na ito at hindi natin natanggap ang kapatawaran ng Diyos, doon tayo dadalhin sa kaparusahan na walang hanggan. Dagat-dagatang apoy at asupre yun, na kung saan hindi namamatay ang mga uod, basta sobrang hirap at wala nang kaligtasan pa pag nandun ka na. Hindi na tayo pwedeng ipanalangin pa ng ating mga kamag-anak para dahan-dahan tayo mailipas sa langit. Hindi ganun. Wala nang ganun. Diba? So, sabi sa verse 9, mabuti na lang nakaligtas na tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Tayo nahugasan na ng dugo niya. Okay? So, tinanggap na tayo bilang mga kaibigan. So, verse 10, sabi dito, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap niya o na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Diba? So, tinanggap tayo bilang mga anak na or mga kaibigan. Dati tayo mga kaaway dahil sa kasalanan natin. Kaaway tayo ng Diyos dahil ayaw natin sumunod sa Kanya. Ang ginagawa natin, nagre-rebelde tayo. May sarili tayong gobyerno. Ayaw natin ng gobyerno ng Diyos. Ang gusto natin gobyerno ng sarili natin. Parang sinasabi natin, hari din tayo. Sinasabi ng Biblia, ang hari ay ang Diyos. Pero sinasabi natin, hari din ako. Ba't ako susunod sa'yo? Ba't ako susunod sa'yo? Diba? Hari nga ako. Yun yung pinapakita dyan. Dati ganun ang kalagayan natin. Kaaway tayo ng Diyos. Rebelde tayo. Pero dahil nga doon sa dugo ng kanyang anak na si Jesucristo na naghugas sa atin, at dahil din sa pananampalataya na ipinagkaloob niya sa atin, yun, sabi doon, itinuring tayong mga kaibigan. At ang sabi ko nga kanina, ang ibig sabihin ng kaibigan doon sa original language ay reconciliation, to be reconciled. Tayo daw ay naipagkasundo na, o kaya naiayos na, na-reconcile na. Diba? Sa mga magkakaibigan, may mga pagkakataon, diba, sa kaso, sa court, meron diyang mga tagapamigitan, mga mediator. Ang gawain ng isang mediator ay para yung nagre-reklamo, nagkasampan ng kaso sa isang tao, kung kaya namang ayusin, doon na lang sa mediator. Ibig sabihin, hindi na dapat siyang dalhin pa sa mas higher court. Kasi mas matrabaho, siyempre may pera din kailangang gastusin. Plus yung time, yung effort, maraming mawawaste, maraming masasayang. So doon pa lang sa mediator, dapat maiayos na. Okay? Mapagkasundo na yung dalawa na yun. So dito sa atin, ang hirap pagkasunduin ng Diyos at ng tao. Ang tao makasalanan, ang Diyos ay mabanal. So kailangan maging banal lang tao para ma-reconcile mo yan. Mapagkasundo mo. Walang paraan ng tao, diba sabi nga natin dyan. Walang po pwedeng magawa ang tao malibang manampalataya siya kay Jesucristo para ma-reconcile. Siya lang ang po pwedeng mag-connect sa atin uli sa Ama. Yun yung nangyari dito sa ating binabasa. Sa pamamagitan ni Kristo, dahil sa kanyang muling pagkabuhay o sa kanyang buhay, tayo ay itinuring na mga kaibigan ng Diyos. Samantalang dati tayo mga kaaway. Okay? Tayo ay pinanauli, pinagkasundo sa Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa verse 11, at hindi lamang iyan, tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan dahil sa ginawa ng Diyos, hindi sa ginawa mo, hindi sa ginawa ko, hindi sa kabutihan ko, hindi dahil sa pagpapasya ko. Pero sinabi ito, hindi lamang yan. Tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, sobrang grasya talaga to, mga kapatid. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan. Kung hindi dahil kay Kristo, kung walang namatay na Jesus Christ, kung walang nag-incarnate o walang isinilang na Jesucristo, nagkatawang tao, sigurado lahat ng tao dito sa ibabaw ng daigdig papunta sa kapahamakan. Papunta doon sa walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos na dakila. At ayaw natin mangyari yan. Ayaw din naman ng Diyos mangyari yan. Kaya ang ginawa niya, pinadala niya ang kanyang anak para bayaran ang ating mga kasalanan, para i-reconcile tayo sa Ama. Yun ang kagandahan, mabuting balita na ipinapahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ngayon ng kanyang mga salita. Kaya sabi ko nga, yung maraming tao, no, hindi lang sa Tagaytay, hindi lang sa Cavite, pero buong mundo,
Nananangis na yung iba na depressed na, nawala ng pag-asa. Bakit? Ang lagi nilang hiling, manormalize na ang sitwasyon, mawala na ang COVID. Pero lagi naman pinapaalala sa atin ng Panginoon, kung tatanggalin ko ang COVID, anong gagawin niyo? Mananalangin na ba kayo? Magpupuri na ba kayo? Mag-aababasa na ba kayo ng salita ng Diyos araw-araw? Magme-memorize na ba kayo ng salita ko? Mamahalin niyo ba ako? Susundin niyo ba ako? May magiging pagbabago ba kung aalisin ang COVID na to? Diba? Ngayon pa nga lang, may COVID Dire-diretso pa rin tayo Ganyan tayo katindi. Ganyan kasama ang buhay ng isang taong wala kay Kristo. Aminin natin kahit ako. Aminin ko yan. Talagang maliban lang sa grasya ng Panginoon, hindi rin ako makakasunod sa Kanya. Malibang malaman ko ang kalooban ng Panginoon, hindi rin ako susunod sa Kanya. Diba? Mabuti lang may grasya, mabuti na lang merong Jesucristong namatay para sa akin. Dahil sa Kanyang kamatayan, pwede tayong matawag na kaibigan ng Diyos. So, pag-isipan natin yan. Nandiyan na yung COVID, nandiyan na yung taggutom, nandiyan na yung mga pagkawalan ng trabaho, nandiyan na yung mga tanggalan sa kumpanya, nandiyan na yung mga nagsasaradong kumpanya. Bumabagsak ang ekonomiya. Pero naniniwala ako na kung ang Panginoon ang ating Diyos, na kung siya ang ating pinananampalatayanan, wala tayong dapat ipangamba o ipag-alala. Wala tayong dapat ikatakot. Sabi niya nga sa Matthew chapter 6, 31 yata yun. Kaya huwag kayong mag-alala na baka wala kayong kainin bukas, wala kayong gamitin. Diba? Yung sabi niya Kasi siya yung pinanggagalingan lahat ng pangangailangan natin. Siya yung pinanggagalingan ng hiningang lumalabas sa ating mga bibig at ilong. Siya yun. So kung nanaisin niya, nakunin niya na tayo, wala tayong magagawa. Pero kung nanaisin niya na ipagpatuloy pa natin ang buhay dito, nawa makilala natin siya ng lubusan at totoo. Yun ang dapat natin makita dyan. Huwag nating sasayangin ang panahon. Kasi sobrang dami na nating nasayang na panahon. Niloko na tayo ng paulit-ulit ng Satanas. Pero nagpapaloko pa rin tayo, mga kapatid. So bilang pagwawakas, mahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay hindi kaibig-ibig dahil sa kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, tayo ay pinalitan. Siya yung nag-substitute sa atin, sa halip na tayo mapako sa krus, siya na lang napako doon para magbayad ng ating mga kasalanan. Dahil mahina nga tayo. Okay, siya ang ibinigay sa atin upang magkaroon ng saysay, ng kahulugan ng ating mga buhay at magkaroon ng layunin yung ating buhay. Anong layunin? Simple lang. Ang layunin natin ay maging katulad ni Jesucristo. Dahil pag naging katulad tayo ni Jesucristo sa ating pag-iisip, pananalita at paggawa, sigurado mabibigyan natin ng kaluwalhatian ng Ama. Yun naman yun ang saysay ng buhay natin. Magbigay ng glory sa ating Amang lumikha sa atin. At para mangyari yun, dapat katulad natin ang kanyang anak na si Jesucristo sa kalasin ng pamumuhay dito sa ibabaw ng mundo. Ngayon, bilang pagwawakas, kung yun pala ang sinasabi sa atin ng Panginoon, yun pala yung katotohanan nakatago doon sa word na pag-ibig ng Diyos. Na una, kailangan mo dapat tanggapin. Kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, pinagkalooban pala tayo ng pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, ginawa niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Anong sinasabi ng Diyos sa atin? Bilang pagwawakas, bilang aplikasyon, paano natin ipagpapatuloy ang pag-ibig ng Diyos na nasa ating mga buhay? At paano tayo magagalak sa panahon na pandemya? Pag-isipin natin, kung sinasabi natin ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sayo na, paano nangyayari yan sa araw-araw sa buhay mo, mga kapatid? Diyan tayo magwawakas at nais kong sabihin, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Nais kong patuloy lang tayong manampalataya sa Panginoon. Lalo tigit, patuloy tayong sumunod at magbulay-bulay, magbasa ng kanyang mga salita. Upang sa ganun hindi tayo maligaw ng landas. Dahil yan yung guide para sa atin. Binigay ng Diyos ang kanyang salita upang maging giya. Okay? At nang sa ganun, sigurado tayong araw-araw nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. At nakakapag-provide tayo o nakakapag-produce tayo ng disciples. Kasi yan din yung inutos sa atin. To make disciples of all nations. Especially yung ating immediate family. God bless po sa bawat isa sa atin at pagpalain kayo ng Panginoon sa araw-araw at maging pagpapala rin naman tayo sa atin.